Salamat, salamat. Ang mabuti ay ginagantimpalaan. Salamat, salamat. Okay, ang mabuti ay ligtas. Salamat, salamat. Ginagantimpalaan ang mabuti. Salamat. Maawa po kayo, Maawa na po kayo. Salamat, salamat. Mabuti, ligtas. Salamat. Teka, Anong problema? Jackin, hindi ba si Lin mo yan kaklase natin? Salamat, salamat. Oh, Diyos ko, bakit siya naging pulubi? Jiang Yuxin, silin mo ba ang una mong kasintahan? tama na. Matagal na kaming hiwalay. Hindi ko na siya kilala. Tara na. Huwag niya tayong makilala. Nakakailang bumate. At iba pa. Kumuha ng video. Sige, tara na. Para makita niya tayo. Mapapahiya tayo. Bilisan mo. Alis na. Hindi mabait ang mga dating kaklase. Salamat, salamat. Ginagantimpalaan ang mabuti. Salamat. Salamat, salamat. Chairman, tapos na ang isang buwan. Dumating na ba? Ilang tao ang nagbigay ng pera sa akin ngayong buwan? 100 katao lahat. 100 katao. Agad kunin ang impormasyon ng 100 taong ito. Gumawa ng plano ng suporta para sa 100 tao. Sige. Suporta sa kapital na 100 milyon pataas. Tulungan silang baguhin ang kanilang kapalaran. Mabuting tao. Magandang gantimpala. Opo. Tagapangulo, bumalik tayo sa kumpanya para sa Fortune Summit? Mauna ka nang bumalik. Bababa na lang ako mamaya. Sige. Lin Mao? Bakit siya nagpapalimos dito? Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Maaari po bang makahingi ng pera para sa pagkain? Maaari po bang makahingi ng pera para sa pagkain? Lin Mao. Anong ginagawa mo rito? Yaw. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ba tinawag ako ni ate sa Dream Chasing Group? Ikaw pala, hindi ba nagnegosyo ka sa Longcheng? Paano? Bakit ka nagpapalimos? Ako, nabigo ang negosyo ko. Bakit di mo sinabi na nabigo ang negosyo? Iniis mo pa ba na ako ang kasintahan mo? Natatakot akong di mo ako magugustuhan. Kalokohan. Pumunta ka sa syudad para magnegosyo at kumita. Hindi mo ako kinasusuklaman dahil probinsyano ako. Ngayon wala ka ng pera. Paano ko naman sasabihin ayoko sa'yo? Ano sa tingin mo ako? Yaw. Talaga bang hindi mo ako kinasusuklaman? Tanga. Hindi ba't panghabang buhay ang ating kasunduan? Punta tayo sa hotel, samahan mo akong magpalit. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ba nakita ito? Siya ang aking nobyo. Gandang babae, hindi ka magaling makikita. Humanap ka ng pulubi. Bakit hindi mo ako hanapin? Tama. Maaari mo ba akong hanapin? Ano nang mali sa pulubi? Gusto ko ang mga pulube. Anong masama doon? Malapit na kaming ikasal, inggit ka na. Ay, nako. Heto na. Pera. Umalis ka dyan, bilisan mo. Hawakan mo ko ng mahigpit, huwag kang mahuhulog. Yaw. Di mo talaga ako binigo. Sa kasal sa Makalawa, sasabihin ko kung sino ako. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Bilisan mo, maligo ka muna. Bakit di mo na lang kalimutan? Walang damit pamalit. Madumi pa rin pagkatapos labhan. Okay lang, ikaw muna ang maligo. Bibilihan kita. Bibilihan mo ko ng damit? Hayaan mo na, maligo ka na lang. Babalik na ako.
Maligo ka na? Hay, etong babae talaga. Ang bait niya sa akin. Paano ko pa siya aalagaan sa hinaharap? Hello. Agad sa Europa. Bilhin ang kristal na corona. Pumunta sa Africa at bilhin ang Diamond of Eternity. Bukod pa dyan, palitan ang legal rep ng Asia City na itinayo ko para sa fiancé ko. Noong taon na yon, ayaw sa akin ng kapatid mo dahil nagtitinda ako. Makipaghiwalay ka sa akin. Hindi niya inasahan na palalakihin ko ang tindahan ko sa buong mundo. Kasal sa makalawa. Siguradong mapapahanga kita. Mapapahanga ang madla. Halika, umupo ka. Tingnan mo kung kasya sa iyo. Jazz, ito, kilalang brand to. Mahal talaga. Mga ilang libong yuan o higit pa. Kasal mo na sa Makalawa? Ikaw ang bida sa lahat. Siyempre, dapat maganda ka. Higit pa riyan. Tsaka, kunin mo rin iyan. Pera. Yaw-yaw. Bakit ang dami mong pera? Ito yung naipon ko sa pagod. May hiniram din ako sa kaibigan ko. Lahat-lahat 100,000. Hindi ka ba kailangang sumalubong? Paano yung gastos sa upa ng kotse? Yaw-yaw. Itong pera, hindi ko matatanggap. Bakit ka pa mahihiya sa akin? Asawa mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang saya ko. Ngayon, kung hindi ako, sino pa? Alam ko, pero tinanggap ko na. Paano ako magiging lalaki? Bawal mong sabihin yan. May taas-baba rin sa buhay. Naniniwala akong basta't magsikap tayo, lagi kang magtatagumpay. At, asawa mo ako. Kanino ko pa ibibigay? Sige na, Lin mo, tanggapin mo na. Hihintayin ko ang pagiging maganda mo. Halika, pakasalan mo ako. Sige, pakakasalan kita ng buong puso. Gagawin kitang pinakamasayang bride. Kumusta? Chairman, nagsimula na ang Wealth Summit. Dumating na ang mga boss sa iba't ibang larangan. Oo nga, pupunta na ako agad. Yaw-yao, may gagawin mo na ako. Hihintayin mo ako sa Makalawa. Asawa ko, huwag kang makaramdam ng bigat. Sabihin mo lang sa akin ang lahat. Magkasama nating harapin to. Sige, magpakabait ka. Dumating na si Lord Linmo, ang Diyos ng Kayamanan. Maligayang pagdating. Panginoong Diyos ng Kayamanan. Maupo ka. 10 taon ang lumipas na parang isang iglap. Ang taon ng Fortune Summit sa madaling salita. Ito ang listahan ng mga suporta para sa 100 na naipasa ko. Hinihiling ko na sa loob ng isang buwan, bigyan sila ng hindi bababa sa 100 milyong suportang pinansyal. Tulungan silang baguhin ang kanilang kapalaran. Panginoong Diyos ng Kayamanan, huwag kayong mag-alala. Sa simula pa lang, tinupad ninyo ang aming kahilingan. Kaya kami kung anuman kami ngayon, gagawin namin ang aming makakaya para tuparin ang inyong utos. Gawin ng inyong makakaya upang tuparin ang inyong mga utos. Tama yan. Mayroon pa kaming isang kahilingan. Nakikiusap kami na tuparin ninyo. Anong kahilingan? Narinig namin papalapit na ang inyong kasal. Pakiusap na payagan kaming dumalo sa inyong kasal.
pakiusap na payagan kaming makilahok. Hindi naman sa ayaw kong makilahok kayo. Talagang ganito. Ang nobyang ko ay ordinaryong babae lang sa probinsya. Hindi pa siya gaanong nakakakita ng mundo. At kayong lahat ay napakayaman. Hari ng sasakyan, hari ng salamin, hari ng uling, hari ng real estate. Kahit isa lang sa inyo ay magdudulot ng pandaigdigang pagbabago sa pananalapi. Ang pandaigdigang media ay magsisiksikan. Seryosong makakaapekto sa aming kasal. Maaari pa ngang mapapalik po nga diyang mabunyag ang aking pagkatao. Huwag kayong mag-alala. Paano kami? Magpapakasal ka bilang ordinaryong tao. Opo. Makilahok bilang ordinaryong tao. Ito, Huwag ninyong tanggihan. Kayo ang nagbigay sa amin. Hindi pa kami nakabawi. Ang kasal ay malaking bahagi rin ng inyong buhay. Kahit napayagan ninyo kaming samahan kayo, o magpatakbo ng mga utos o kahit ano, makakabuti na rin yon sa aming kahilingan. sige. Ngunit tandaan ang isang bagay. Huwag ilantad. Hindi maaaring ilantad na ako ang pinakamayamang tao, tagapangulo ng Dream Group. Opo. Ipagpatuloy natin ang kasal ayon sa plano. Opo, ito. Gawing mas mahigpit. Nako, mahal ko. Anak ko ay napakaganda. Si Yao Yao ay magiging ganap na babae pagkakasal. Pagdating sa biyenan, dapat mabuti at masunurin ka. Huwag kayong mag-alala, inay. Ako ay nagdalaga na. Inay. Baby ay bumalik na. Inay. Namiss kita ng sobra. Kapatid. Bakit biglang ikakasal ang aking liit na kapatid? Oo nga. Sino? Taga-bayan ba iyan? Anak ni Boss Lin ng Waste Collection Station. Tingnan mo. Magaling na babae. Kamusta siya? Kumusta siya? Ate, kilala mo siya? Ex-boyfriend ko siya. Okay lang ba yon? Naghiwalay ba kayo ng ex mo? Opo, ate. Kahit di ko alam bakit kayo naghiwalay, pero mabuti ang relasyon namin. Hindi ganon. Siya ang pulubi ngayon at di karapat-dapat sa'yo. Bakit pulubi si Lin mo? Ito. Shinshin, ano bang nangyayari? Nay, siya yung nagmamalimos sa kalsada. Paano yun nangyari? Ang anak ni Boss Lin sa istasyon ng basura nagmamalimos sa kalsada. Nay, di mo ba ako pinaniniwalaan? Tanungin mo si ate. Nakita namin sa sarili naming mata. Oo, nakita naming lahat. Hindi rin namin inaasahan. Silin mo ang kaklase natin. Nagmamalimos ng pagkain sa kalsada. Nakakahiya tayo. Nag-record din ako ng video. Kita mo? Nakikita ko. Tingnan mo mismo, tingnan mo. Diyos ko, buti na lang di pa kasal si Yao Yao sa kanya. Kung hindi ate mo at ako, joke na sa buong syudad. Pawalang bisa ang kasal. Sabihin mo, wag nila kunin. Opo. Cancelled na ang kasal sa Lin family. Ipapaalam ko agad. Hindi pwede. Dapat ituloy ang kasal gaya ng dati. Ano sabi mo, pakakasalan mo ang pulubi? Hindi ko alam kung pulubi si Lin mo. Hindi ko alam kung bakit naging pulubi siya. Pero ang alam ko lang, gusto ko siya. Mabait siya sa akin. Pakakasalan ko siya. Kapatid, nababaliw ka na. Pakakasalan mo ang pulubi. Magpapakasal ka sa isang pulubi. Gusto mo bang masaksak ang gulugod mo? Oo, hindi naman sa hindi mo alam. Ang lugar na ito ay puno ng chismis. Gusto mo bang hindi na kami makatingala? Wala akong pakialam kahit ano pa gusto kong mapangasawa si Lin mo. Yao, bakit ka ganyan katanga? Tama. Sa 10 milya at 8 baryo, ikaw ang bulaklak. Maraming mabubuting lalaki ang naghihintay sa'yo. Yuxin, nakalimutan mo na kung bakit tayo umuwi. Halos makalimutan ko na. Nanay, si Wu Xiao sa syudad. Noong huli siyang napunta sa amin, nakita niya si Bunso at nagustuhan niya ng husto. Pinapunta niya ako para ayusin ang kasal kay Bunso. Si Wu Xiao. Tama, ang anak ng boss ng Cole na pumunta rito dati. Oo, ama niya ay Cole boss. May 10-10 milyong asset ang pamilya. Sige. Kung gayon, bitawan ang kasal kay Lin. Narinig mo ba yan, Yao Yao? Magpakasal ka kay Wu Xiao.
Hindi, kay Lin mo lang ako magpapakasal. Ang ibig kong sabihin, anak mo yan? Nahulugan ba ng tubig ang utak mo? O nasipa ka ng asno? Hindi tubig yan. Dapat may konsensya ka. Matigas ang ulo mo sa akin? Paluin kita. Nanay, huwag mo nang patulan si Bunso. Halika rito, may sasabihin ako sa'yo. Bunso, napakiusapan ko si nanay. Kasal pa rin tulad ng dati? Talaga, ate. Pumayag na sila? Oo. Ang tigas ng ulo mo. Ano pa ang pagkatalunan natin? Salamat, ate. Salamat, nanay. Kami ni Lin mo ay magsisikap para yumaman. Babayaran ko kayo ng maayos sa hinaharap. Walang anuman, kapatid. Bilisan mo at mag-makeup ka na. Yaw. Patay ang cellphone ni nanay. May kailangan lang akong gawin sa cellphone mo. Heto. Sige. Ang ganda ng kapatid ko. Yaw, malapit na ako. Hintayin mo ako. Malapit na tayong mag-asawa. Gaano kalayo si Xiaoqiao? Ilang minuto na lang. Sigis. Hello, Mrs. Lin mo, sabi ni Yaw, pulubi ka raw sa syudad. Ayaw ka na niyang pakasalan. Huwag ka nang bumisita. Ano po? Nagpa-parking lang. Ano yung sinabi mo? Tigil. Sabi ni Yaw, ayaw niyang mapahiya. Huwag mong siyang pahiyain. Umuwi ka na agad ang dote mo. Babalik ko lahat ng pera mamaya. Oy. Ano ng problema, Presidente? Pagsisisihan ba ng mga diyang ang kasal? Kasuklam-suklam sinong maglalaglag sa kasal ng Diyos ng yaman? Pumayag ng pakasalan siya ng Diyos ng yaman biyaya. Mula sa usang henerasyon ng ninuno niya, nagmamaganda pa. Tama na ang salita. Naniniwala akong hindi ganyan si Yaw may dahilan to. Anong gagawin natin? Ipagpatuloy ang pagsalubong. Pupunta ako sa mga diyang para alamin. Opo. Pulubing gustong makasal sa anak ko. Inay, anong nangyari? Tinawagan ko nang huwag papasukin, binasag ko ang telepono. Di na sila makakontak. Hindi pa sapat yon. Kung dumating pa ang mukhang patay na Lin mo, mawawasak ang negosyo natin. Anong gagawin ko? Magbantay sa pasukan ng baryo. Pagdating nila, huwag papasukin sa baryo. Itaboy niya. Sige. Tatawag ako ng tauhan, mga kabarangay, halika rito. Halika rito, tulungan ninyo ako. Ano kung problema kay Jiangpo? Pulubi, gusto niyang pakasalan anak ko. Ayaw ng anak kong magpakasal. Tulungan niyo ako. Sa pasukan ng baryo, pigilin niyo siya, itaboy niyo ang pulubing yun. Kapag nakapangasawa ng mayaman anak ko, sasamahan ko kayong lahat. Isang mabahong pulubi gusto ng palakang buhaya ang karne ng gansa. Ipakita natin ang galing natin. Tara na. Sige na! Sige na. Sige na! Asawa ko, mamayang gabi, pwede na tayong matulog ng magkasama. Yakapin mo ako habang natutulog. Iniwalay ko na sila, dalahin mo na ang dote para magpakasal. Sige. Basta makakasal ako sa kapatid mo, ipapaman ako sa iyo ang minahan. Salamat Wu Xiao, salamat Wu Xiao. Lumabas ka? Tara na. Hulihin nyo. Lumabas ka. Tarayan na. Patayin nyo. Pagtatagay natin yan.
Nakalusot na ang Pangulo papunta sa Jiangjia Village. Okay? Sa ilang sandali, dapat itago nating lahat ang ating pagkakakilanlan. Maging magalang tayo sa mga tao rito. Hulihin siya! Mga taga-baryo Jiangjia Kun, habulin siya, habulin. Anong nangyayari? Gulong, umakis na kayo. Lumabas kayo? Mga tao, anong problema? Isang mabahong pulubi mukhang gusgusin. Pero may sasabihin ako, hindi kami namaliit ni Sister Shueyao. Oo, next yung pala ka makakain ng sisne. Umuwi ka na lang sa pinanggalingan mo. Ikakasal si Shueyao sa malaking boss. Kagimbal-gimbal. Nakipagkasunduan na, do'y natanggap. Paano ka makakatanggi kung kasal na? Hindi namin pakialam ang pera mo. Doble ang ibabalik namin sa inyo. Magkano naman ang pera ng pulubi? Umalis ka. Lumayas ka. Hindi tungkol sa dot. Gusto ko lang malaman kung bakit. Kahit ayaw niya akong pakasalan, gusto ko lang siyang tanungin kung bakit. May sira ba ang utak mo? Ayaw kang makita ni Shueyao. Bakit hindi ka lumapit sa amin? Ikaw ang nagmamakaawa. Talaga bang gusto mong pakasalan ng isang dalaga? Kung interesado ka, umalis ka na. Lumayas ka. Hindi pwede. Ngayon, pupunta ako sa pamilya Jiang para malaman ang dahilan. Mga mamamayan, pakiusap. Bigyan niyo ako ng daan. Bakit ka pa naging bastos? Huwag niyo sisihin ng aking mga tauhan kung sila'y mabagsik. Palcheta sa kamay. Huwag hayaang pumasok ang demonyo sa nayon. Gaminay hawak, huwag hayaang pumasok ang demonyo sa baryo. Alis na kayo. Nakakainsulto. Ginoong Lin, paano mo nagawang manakit? Tatawag ako at magpapatakbo ng tao mula sa bayan. Babagsakin ko sila. Kalimutan mo na, yan, ikakasal ako ngayon. Huwag na kayong magulo. Mahalaga ang kapayapaan. Huwag na kayong nagpapanggap na nananakot. Hindi kami takot. Hindi natatakot sa anuman ng aming Jiangjia Kun. Pinapatakbo namin ang mga hangal sa lansangan. Lalo na kayo. Tama. Nagkamali lang ng pagkakaintindi ang mga taga-baryo. Mayroon lang akong kasal na nakatakda sa pamilyang Jiang. Ngayon, ako'y narito para magpakasal lamang. Hindi para sa gulo. Makiraan po. Mga kababayan at mga ama, bigyan niyo ako ng daan. Kung sinabi mong bigyan ka ng daan, saka ka bibigyan. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba'y bukas ng daan para sa'yo? Sige, naiintindihan ko. Xiao Xiao. Agad akong magbibigay ng pulang supre sa mga kababayan. Lahat ay makakakuha. Opo. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng pulang sobre. Narito ang lahat. Halika na, halina. Halika. Halika. Gusto mo akong bilhin gamit ang pulang sobre? Wala akong pakialam. Oo, huwag ninyong subukang bilhin kami. Umalis na kayo ngayon. Ang anak ng pamilyang Jiang ay kasing ganda ng bulaklak. Hindi siya karapat-dapat, huwag ipilit. Mahal kong mga kababayan, magtulungan tayo. Igalang niyo ako at makiraan. Kalimutan na lang kayo ngayong araw? Kahit masira ang langit at lupa, hindi kayo papasukin. Alis na kayo. Lumabas na kayo? Walang dalagang gustong magpakasal. Anong lakas ng loob mong gawin yan? Lumabas kayo sa aming baryo. Lumabas ka. Sugod? Kahihiyan. Sobrang panlilin lang. Jilin, tatawag ako ng tao, tatawag ako ng daan-daan upang patayin sila. Magandang araw at masuwerteng araw. Huwag kang manggulo. Mga kababayan, magbigay tayo ng kondisyon. Paano tayo makakalusot? Hindi mangyayari yan. Oo. Sugod. Sugod, sugod, sugod. Sugod! Xiaohu. Dali! Bilisan mo. Xiaohu. Bilisan mo. Xiaohu, aking Xiaohu. Xiaohu. Hinihingal ba si Xiaohu? Ang anak mo ang hindi humihinga. Isa siyang hangal-hangal siya tumalon sa tubig. Sabi ko kung wala na, wala na. Kahit na may anak ka pa. Ikaw. Anong problema mo, nanay? Nanay, anong nangyayari sa iyo? May epilepsy siya? Dalhin agad sa ospital.
Huwag makapatay. 12 ng kilometro pa yan? Anong gagawin ko kung huli na sa ospital? Wala bang sasakyan ng pickup team nila? Mahigit 10 kilometro na lang ang sasakyan, malapit na. Hiniram ng kuya ang sasakyan, iligtas ang nanay at kapatid ko. Kayo na, mangarap kayo. Hindi ko ipapahiram. Oh, kuya, nakikiusap ako. Pahiram ng sasakyan, iligtas nanay. Kuya, pakiusap, iligtas mo nanay ko. Luluhod ako sa iyo. Tulungan ng nanay ko. Tama na. Wala kaming awa sa inyo. Nagkamali ako, nagkamali kami. Kayo mga matatanda, marami kayo. Iligtas ninyo kami. Ang pagliligtas ng buhay ay malaking kabutihan. Gawa ng mabuti. Ngayon alam mo na gumawa ng mabuti. Bakit hindi ka nagtipon ng kabutihan kanina? Isipin mo na lang. Sige, Xiao Xiao. Huwag mo na sila pansinin. Kabutihan ng doktor. Nagliligtas ng buhay. Tagapangulo. Nailigtas ko ang nanay mo. Parang nasaka lang sa tubig ang kuya mo. Maaari kang magpasalamat mamaya. Salamat kuya, salamat kuya. Mabait kang tao. Teka muna. Huwag na kayong magbuhat sa sasakyan. Batang lalaki na nga ka. Di ka pwedeng umatras. Tama. Mga tao, wala akong pagsisisi. Kaya kong gamutin ang sakit ng tita mo. Paano mo magagamot ang nanay ko? Doktor ka ba? Si Jillian ay higit pa sa doktor. Siya ay simpleng Lawley, mapagkumbaba. naiintindihan. Ilatag ang tao sa lupa. Binata Aling Lee, ito ay epilepsy. Nakamamatay. Hindi ito biro. Oo, narinig ko lang na namumulot kayo. Hindi ko narinig na doktor ka pala. Hindi mo akala na nakaharang kami sa inyo, gustong gumanti. Papayagan mo ba akong iligtas ka? Wala akong pakialam kung hindi mo ako payagan. Sige, gamutin mo. Kung magagamot mo ang nanay ko, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Pero kung di mo magagamot ang nanay ko, makikipag-away ako sa iyo. Tagapangulo, tingnan mo ang ugali nila. Hayaan mo sila. Ganyan ang ugali nila. Hayaan mo sila. Kalimutan mo na. Mahalagang iligtas ang tao. Huwag kang mag-alala sa maliit na bagay. Joe, kumuha ka ng sanga. Oo. Pinunasan mo ang bula sa bibig ni Auntie. Magdala ka ng tubig. Siyam na kulay na bahaghari. Bahagharing siyam na kulay. Bahaharing siyam na kulay narito na. Narito na. Bahagaring siyam na kulay. Nasa 4 na po na ang edad ko. Unang beses kong nakita itong siyam na kulay na bahaghari. Ginoong Ling kahanga-hanga. Ayon sa alamat, nilikha ni Yao Zu ang bahagharing ito. Akupunktura, humihigop ng kuin ng langit at lupa, mga ugat dugo ng tao. Hindi ko inaasahan na nakatago pala si Jilin. Pantas na kay Huang. Nanay, gising ka na. Xiaoming, ano po ang nangyayari sa akin? Nahiyo ka lang. Ang lalaking ito ang nagligtas sa iyo. Ginang Lee, kailangan mong pasalamatan ng lalaking ito ngayon. Opo, kung hindi siya dumating para tumulong. Matagal ka nang wala. Salamat, tagapagligtas. Salamat, tagapagligtas. Tita, anong ginagawa mo? Kabutihan ng doktor. Bango na, bango na. Ang bait ng binatang ito. Pinigilan lang namin ang mga tao. Ano pa bang sinasabi ninyo? Umiwas kayo? Hindi mapakali si Ginang Lee. Nakalimutan niyo ba na inanyayahan tayo ni Ginang Wang? Wala akong pakialam. Iniligtas niya ang buhay ko. Kung sino man humadlang, makikipag-away ako sa inyo. Sino ang pipigil sa kanya? Lalaban ako sa sino man sa inyo. Tong kuya ang nagligtas kay nanay ko, anuman ang nakaraan. Sino mang humaarang sa kanya ulit, makikipag-away ako. Oo, bagay yung binatang ito. Kung ang anak ng Jiang ay mapangasawa niya, biyaya. Makialis na tayo. Makialis na? Tama, makialis na kayo. Makialis na kayo. Makialis na kayo, makialis na. Bahala na. Tutulungan ka ni Auntie. Salamat po, ma'am. Tara na. Handa na. Tulungan natin ang binata mag-asawa. Halika, mga tao. Sakay na tayo sa sasakyan. Tara na, tara na. Tara na.
Bakit nandito si Wu Xiao? Masayang dumating si Wu Xiao, okay? Sabi niya, milyon-milyong dote ang pasasalamat. Napakaganda niyan. Kita mo, naghanda tayo ng bangketeng ito. Ito'y ibabalik sa pulubi. Kailangan may lalaking ikakasal para punan ang puwang. Siyempre. Kung alam lang ng mga kamag-anak at kaibigan, nakapag-asawa ang kapatid ko sa mayamang pamilya ni Wu Xiao. Huwag kayong maiinggit sa amin. Oo nga, simula ngayon, mabubuhay ng maayos ang pamilya natin. Nay, malapit nang magtanghali. Bakit hindi pa dumarating si Lin mo? O kaya itawagan mo at itanong. Tinawagan ko na. Sabi niya, kinansela niya ang kasal. Wala na. Ano ang sabi mo? Ano po yun? Ang Linmo mo, binitawan ang kasal. Hindi na darating. Iniwan kita. Iwan ka dito. Imposible na si Lin mo, hindi ganon. Hindi niya yun gagawin sa akin. Ako ang nanay mo. Magsisinungaling ba ako sa iyo? Kung di ka maniwala, tanong mo sa ate mo. Nang tawagan ko si Lin mo kanina, iyon ang sabi niya. Tama? Oh, suktula ng pagiging malupit nitong si Lin mo. Napakababa ko na para makiusap. Hindi mo pa siya kinamumuhian. At heto na siya. Ang ganitong lalaki buti na lang hindi pa kasal. Yan nga. Imposible, si Lin mo, hindi ganon. Nangako siya sa akin. Pakakasalan niya ako ng bongga. Pinakasalan ka niya ng bongga. Sa sinabi pa lang niyan, alam mong sinungaling. Isa siyang pulubi. Paano kanya pakasalan? Nangangarap? Ngayong panahon, dapat maaasahan ng lalaki. Kapag lumipad na ang baboy, ginugulangan ka niya, mabait ka at madaling lokohin. Silin mo ba? Kinuha ang 100k na pera sa kasal ko at tumakas. Siya ba talaga ay sinungaling? Hindi ko paniniwalaan na ganun siya. Kalimutan mo na, Yaw Yaw. Ang ganyang lalaki ay di mapagkakatiwalaan. Napakaganda mo. Siguradong nga makakahanap ka ng mas mabuti? Oo, napag-usapan na namin ng ate mo. Humanap ng mas mabuti para sa iyo. Hindi ako naniniwala. Imposible yon. Nanay, nasaan ang cellphone ko? Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Gusto kong tawagan si Lin mo. Tatanungin ko siya anong nangyayari. Ibigay mo sa akin. Cellphone. Eto, hindi, sinira ko. Itapon mo na, hindi na ito. Nanay, bakit mo binagsak ang cellphone ko? Bakit mo binagsak ang cellphone ko? Hindi si Lin mo ang nagalit sa akin na bagsak ko ang cellphone ko. Oo nga pala. Nang marinig ni nanay na kansilado na ang kasal, hindi yun sulit para sa iyo noon. Nagalit ako kaya nabagsak ko ang cellphone. Talaga siyang... Ako ang iyong ina, siya ang iyong kapatid. Magsisinungaling ba kami sa iyo? Kung hindi ka maniwala, magtanong ka sa iba. Ang kanyang pangalawang ina, halika rito. Tumawag ba ako kanina? Nakakainis ang lalaki. Nabagsak ko cellphone. Oh, Yaw Yaw. Nakita kong nabagsak ng nanay mo ang phone. Hindi pa rin ako naniniwala. Uminom lang siya ng gamot para kalimutan ipinagbili siya at di pa niya alam. Paano ko pinalaki ang anak mong mangmang? Imposible, hindi ako naniniwala. Di ako naniniwala. Nangako siya sa akin. Yaw Yaw, kalimutan mo na karaniwan ng ganitong bagay. Ex-boyfriend ko, nagsabing ako ang una niyang girlfriend. Nag-asawa ng 2 beses, may 3 anak pala, posible ang mga ganitong bagay. Alam mo iyon. Pero suot ko ang damit pang kasal ko. Huwag na, nandito na ang mga bisita. Hay nako, ayaw na sa akin ng groom ngayon. Paano na ako sa baryo nito? Hindi. Tapos na ako sa kanya. Pansamantala. Humanap ka ng groom. Pansamantala? Humanap ka ng groom para sa akin. Humanap ka ng pansamantalang mapapangasawa. Oo, kaibigan niya ng kapatid mo. Mas mabuti pa kaysa sa pulubing yon. Kaibigan ng kapatid? Sino? Noong huli beses kitang isinama sa hapunan, ako ang nagpakilala sa Dio. Si Wu Xiao ba yon? Ayoko. Bakit naman? Maganda ang kalagyan. Tatay niya ay boss ng uling. At mahusay pa siya. Ano bang talentado? Mukha siyang manyakis. Noong huli tayong kumain, ang kanyang mga mata, lagi lang nakatitig sa dibdib at binti ko. Nakakadiri. Hay naku, isang pulubing mabaho ang di ka pinansin. Ikaw pa ang pihikan dito. Hindi ba para pagandahan? Ano bang nakakadiri dyan? Eksakto. Si Wu Xiaoheng mas maganda tingnan kaysa kay Lin Mo. Nakikita ko pa rin hindi ka makaahon sa hirap.
Pumayag lang akong tulungan kagamit si Wu Xiao. Si Yao Yao too. Kilala namin si Wu Xiao. Mayaman ang pamilya ni Wu Xiao. Kung mapapangasawa mo si Wu Xiao, buong pamilya mo'y uunlad. Samantala, si Lin mo, siya ang dating kasintahan ng kapatid mo. Buti na lang di kanya pinansin o makapangasawa ng katulad niya. Talagang mapagtawanan lang. Ngayong gusto ka ng pakasalan ni Wu Xiao, dapat masaya ka. Tama. Tumigil na kayo. Hindi ko pakakasalan ng playboy na iyon. Single ako. Magiging matandang dalaga ako habang buhay. Hindi ko talaga siya mapapangasawa. Huwag mo akong lukuhin. Tingnan mo ang mga kamag-anak at kaibigan mo. Malapit nang magsimula ang handaan. Makisama ka na lang. Ayaw mo bang pagtawanan tayo sa nayon? Kumusta? Wu Xiao. Sige. Mama, dumating na ang grupo na sasalubong kay Wu Xiao. Narito na silang lahat. Salubungin ang mga bisita. Yaw, bilisan mo. Sige na, bilis. Salubungin ang mga bisita. Sabi ko, hindi ako magpapakasal. Itong anak na ito. Naku, ano pa ginagawa mo? Delay, kumbinsihin mo siya. Parating na ang nobyo. Huwag iwanang mag-isa. Mabilisan natin sunduin si Wu Xiao. Kailangan niyang magpakasal ngayon. Magpapakasal ka kahit ayaw mo. Unahin natin salubungin ang mga bisita. Kung hindi siya magpakasal, hindi ko na siya kikilalanin bilang anak. Dumating si Wu Gongzi para magpakasal. Wu Xiao. Jiang Yuxin, nandito na ako. Wu Xiao, maligayang pagdating. Pamilya na tayo ngayon at tinatawag mo pa rin Wu Xianwei. Oo, tawaging Bayaw. Bayaw. Hayaan mong ipakilala ko kayo. Ito ang nanay ko. Uy, Bienan. Sige. Anong ginagawa mo? Mabilis na sobre. Ganito karami ang pera? Malaki naman ang pera nito. Malaking halaga iyan. Magkano ba ito? Grabe, ang daming pera. $100,000 lang. Kaunting handog. Bienan, tanggapin niyo po. Wala na kaming ibang maibibigay. Basta may pera. Sige. Kunin mo na. Ang swerte naman ni Mrs. Jiang. Nakahanap kayo ng ganito kabuting manugang? Sa nakaraang buhay na ito, talagang mabuting tao. Mukhang malaking pera ito. Manugang, napakarami mong sasakyan. Walang problema. Kung hindi lang masikip ang daan dito, madali lang. Ang milyon-milyong luxury car helicopter ko. Lubos na karangyaan yan. Tama, ang tatay ni Wu Xiao ay big boss. Ang mga luxury car sa bahay ay milyon-milyon. Oo, mababa ang chassis ng $1 million luxury car ko. Hindi maganda ang daan para sa amin. Alisin ang sasakyan. Lumayo kayo sa daan. Opo. Bakit hindi ko makita ang nobya? Nasa loob ng bahay. Yusin, pumasok ka at tawagin mo ang anak mo. Nandito ang asawa niya. Hindi pa ba lalabas para salubungin? Sige na, sandali lang. Unang beses ikakasal ang nobya. Siguro nahihiya lang. Mahiyain na nga. Oo, gusto ko ang mahiyain na nobya. Yaw, kapag nagpakasal ka ng walang nobyo, pagtatawanan ka habang buhay. Oo, narinig ko, okay naman ang lagay ni Wu Xiao. Mas mabuti kaysa lalaking pabaya tulad ni Lin Mo. Kapatid, lumabas ka na. Nandito na ang nobyo para sunduin ka. Andito na ang iyong lalaking pakakasalan. Hayaan mo na siyang umalis. Sabi ko yung hindi ako magpapakasal. Sapat na, magpakatanda ka naman. Huwag kang maging pabago-bago. Bakit ako hilaw? Paano ako pabago-bago? Ayokong magpakasal sa hindi ko gusto, pwede ba? Oh. Sige. Gusto mo bang pagtawanan ng sarili mo? Gusto mo bang kami ng nanay mo ang pagtawanan? Hindi dumating ang lalaking pakakasalan sa kasal. Walang nag-aalala para sa'yo. Kami lang ng nanay mo ang nababahala sa'yo. Dalian mo at humanap ng mapapangasawa. Ang pangalan mo ay Wu Xiaofu, anak ng mayaman. Kaya niyang makita ang pamilya natin. Malaking biyaya na mula sa nakaraang buhay. Nandito ka pa rin namimili. Gusto mo bang masira ang aming dangal? O gusto mong kami ang pagtawanan ng buong baryo? Oo, makikinig ako sa iyo. Humanap ka na lang ng mapapangasawa. Yung lalaki ay mayaman pa rin, di ba? Kaya hindi ako ang pagtawanan ng buong baryo. Pero ayoko sa kanya. Hindi ako sasaya sa kanya. Paano? Masaya ka na nasira ko ang buhay ko, di ba? Hindi ka pa niya kasama. Paano mo malalaman na hindi ka sasaya sa iba? Ang makasama ang ayaw mo ay kawalan ng saya. Oo.
Gusto mo silin mo. Pulubing sa kalsada. Gusto mo silin mo. Isang pulubi sa kalye. Bilang resulta, niloko ka nila. Iniwan ka nila. Masaya ka ba? Tinanong kita, masaya ka ba? Yaw-yaw, makinig ka lang sa ate mo. Siguradong hindi ka sasaktan ng ate mo. Para din ito sa ikabubuti mo. Ibig sabihin, simple pa rin ang buhay mo. Pag-aasawa dahil sa pag-ibig. Nakasalalay sa nararamdaman. Ngunit minsan, di katumbas ng damdamin ng realidad at buhay. Bakit di siya pumunta? Nagmamadali si Wu Xiao. Matigas ang ulo niya. Hindi niya naiintindihan. Paano kung di niya maintindihan? Natanggap na ni Wu Xiao ang dote. Inaantay pa ng mga bisita ang handa. Walang hiya kang anak. Gusto mong pagtawanan tayo ng buong baryo? Sige na, bilisan mo! Bitawan mo ako. Ayokong magpakasal. Tara na, kapatid. Huwag tayong pagtawanan. Halika na. Huwag mo akong hilain. Sabi ko hindi ako pupunta. Hayaan niyo siya. Kahit ano pa mangyari, pakasalin niyo siya ngayon. Magbigay ng paliwanag kay Ginoong Wu at sa mga kamag-anak. Tulungan niyo ako. Ilabas niyo siya rito. Ilabas niyo. Tara na, yaw-yaw. Ina at ate mo'y para sa ikabubuti mo. Si Wu Xiaoqi ay mayaman. Ang pag-aasawa ay kaligayahan. Huwag mo akong hilahin. Huwag mo akong hilahin. Sabi ko ayaw kong magpakasal. Ayaw kong magpakasal? Hindi ako magpapakasal. Talagang ayaw kong magpakasal. Talagang hindi. Tumigil ka. Kailangan mo bang magpahiya sa harap ng mga kamag-anak? Hindi ako naniniwala. Hindi ko paniniwala ang patawarin ako ni Lin mo. Lilitasin ko ang katotohanan. Bitawan mo ako. Ano nangyari? Ate, bakit raw siya ayaw magpakasal? Ano ang problema? Ewan ko, ayoko sa mga regalong ito. Bakit hindi pa kayo ikinasal? Bienan, ano pong nangyari? Nakakabalang ang batang ito sa unang kasal. Medyo kinabahan lang. Mahal, huwag kang kabahan. Pagkapasok mo sa aming angkan ng Wu, sisiguraduhin kong mamumuhay kang mayaman. Hindi na. Hindi kita pakakasalan. Silin mo lang ang nasa puso ko. Silin mo, Lin mo. Pulubi lang siya. Pakakasalan mo yon? Gusto mo bang laitin ang lahi natin? Tama. Ayaw ka na nga, nagpapapansin ka pa. Wala ka bang magandang gagawin? Hindi ako naniniwala. Hindi ko paniniwala ang patawarin ako ni Lin mo. Aalamin ko ang totoo. Bitawan ninyo ako. Nagtatanong ka pa? Si Wu Xiao na ang napagkasunduan ng angka namin. Ikakasal kayo ngayon din. Wala kang choice kundi magpakasal. Tatanungin kita, ito na ba ang desisyon mo? Hindi talaga ako magpapakasal. Sige, gigisingin mo ang galit ko. Huwag mo akong paikutin. Pinahiya mo ako sa mga bisita. Ikaw na ang bahala. Pinapaluhod ko na siya. Ipapatupad ko na ang batas ng pamilya. Oh! Tulungan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan. Tita, tama na po siguro? May sasabihin ka pa ba? Wala nang pag-uusapan. Nakita niyo na. Nakausap ko na siya. Ayaw makinig ng katwiran. Walang kakwenta-kwenta. Wala kayong pakialam. Huwag makialam sa pamilya namin. Humarap kayo sa tabi. Papaluhurin niyo siya. Mga kamag-anak at kaibigan, alam na ng lahat ang nangyari. May suwail sa aming angkan. Nagbibigay katuwaan sa mga tao. Ipapatupad ko ang batas ng angkan ngayon din. Itatakwil ko siya pagkatapos. Ang mga pagkakamali ni Jiang Shuiyao hindi na responsibilidad ng angkan namin. Itinatakwil na namin siya. Oh, palayasin na. Pagtatakwil sa pamilya. Takwil na. Xiao Xiao. Kaano pa katagal? Dumating na ang chairperson, ilang minuto na lang. Sige. Takwil! Takwil. Takwil! 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 Nakita mo na? Ito ang bunga ng pagpapahiya mo sa pamilya. Kung papayag ka na ngayon kay Wu Xiao, magkakasal na tayo. Pakakausapin ko si nanay mo. Tama, dapat unahin ang kapayapaan. Gusto ka pa rin ni Wu Xiao. Ayaw ka na nga, nagmamaganda ka pa. Wala na talaga. Mabuti nga ito. Ako mismo ang umayaw bago magkasal. Kung maghiwalay kayo pagkatapos, naging pangalawang kasal na ito. At lalo pang bumaba ang halaga. Paano kung magpakasal ka tapos iwanan mo lang? Pangalawang kasal na. Yan, lalong bagsak ang presyo. Bunso, mangako ka sana. Ate, huwag ka nang magsalita. Hindi ako papayag. Nakakabastos. Hindi ako libo-libong beses mas malakas kay Lin mo. Anong karapatan mong hindi mo ako pakasalan? Mas malakas ka pa sa kanya ng libo-libong beses. Ganyan ba ang iniisip mo? Sa puso ko, mas malakas si Lin mo kaysa sa iyo. Libo-libong beses siyang mas malakas sa iyo. Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang meron si Lin mo? Iniwan ko siya sa araw ng aking kasal.
Iniisip mo pa rin bang mabuti siya? Tanga ka ba? Sabi ko nga, hindi ako patatawarin ni Lin mo. Hindi siya dumating. Hindi siya dumating. May dahilan niyan? Matigas ka talaga, ano? Gusto ko ng family law imbis na sa Jiang family. Pilitin niyo siya para sa akin. Ipatupad ang family law. Paraan ng paglipat bahay? Paraan ng paglipat bahay? Paraan na mobile. Umalis ka! Papatayin kita, anak na pabaya! Papatayin kita, anak na pabaya! Papatayin kita! Tatawagin kitang anak na pabaya! Sabihin mo, pakasalan o hindi? Huwag magpakasal. Huwag magpakasal. Hindi ako magpapakasal. Bumangon ka? Hayes, Anong ginagawa mo? Bakit siya nandito? paano ko malalaman? Lin mo, yaw, Lin mo, nandito ka. Yao, syempre darating ako. Tumawag ang nanay mo. Sinabing, alam mo, pulubi ako sa syudad. Huwag mo akong mapapahiya. Ano? Nagkakamali ba ako pagka ako? Nakakahiya kang pulubi sa syudad. Anong mukha mo para pakasal sa anak ko? Nanay, kailan ko sinabing huwag siyang dumating? Huwag ka nang gumawa-gawa lang? Ano ba talagang nangyayari kay Yao? Sa totoo lang, gusto ako ipapakasal nila sa iba. Para gumawa ng ganitong kasinungalingan. Mula umpisa hanggang dulo, ikaw lang gusto kong pakasalan. Kaya pala pinigilan ako ng nanay mo. Ayaw akong papasukin sa baryo. Ano? Bakit mo siya pinapadalaan para pigilan siya? May pinapadala akong pigilan siya. Anong problema? Ayokong maantala ang buhay mo. Para sa kaligayahan mo sa hinaharap, anong mali? Nagkamali ako. Paano mo nagawa yan sa akin? Akala ko silin mo ay may masamang balak. Tumakas dala ang pera ko. Anong sinasabi mo? Pati pera ng kasal mo, kinuha niya? Binayaran mo na siya? Hindi. Silin mo ang nagsabi na naghanda ng date sa akin. Nagkamali lang ako sa sinabi. Talunan ka. Paano ko nagkaroon ng anak na tulad mo? Walang hiya. Nilagay mo sarili mo sa kahihiyan. Tiyahin ang aming kasal na pagdesisyonan na ng mga nakatatanda. Anong problema mo ngayon? Bakit ka biglang nagsisisi? Anong iniisip mo? Noong naipagkasundo sa pamilya mo, ang tatay mo ay may junk shop. Kahit papaano bigay tayo. Hindi ko inaasahan na mauuna siyang umalis. Bigo ka. Naging pulubi ka sa lansangan. Kasalanan ko bang wala akong silbi? Hindi, tiyahin. Hindi ako pulubi. Tama na, Lin mo. Huwag mong gawin yan dahil sa iyong pagiging mahina. Huwag kang mayabang. Nakita ko mismo. Nakita kitang humarang sa daan at nagmamalimos. Akala mo hindi ko alam? Jiang Yuxin, sabi ko hindi ako. Hindi na kailangang magpaliwanag ni Lin mo. Nakita ito ng kapatid ko at nila. Kumuha pa ng video. Ano? Anong video? Sholo, hindi niya inaamin. Ilabas ang video at suntukin siya. Lin mo, hindi rin namin inaasahan. Bilang kaklase, naging pulubi ka. Para lang makita ng lahat. Halina, tingnan ng lahat. Nagmakaawa talaga. Pupunta na ako, kaya pala si Ginang Jiang gustong palitan ang manugang. Kung ako yan, ayokong ipagkasundo ang anak ko sa isang hamak na pulubi. At marahil hindi mo pa alam. Siya pala ang dati kong kasintahan. Hindi ko lang inakala na wala siyang kinabukasan. Kaka-break lang namin. Jiang Yuxin, salamat sa pagmamaliit mo at sa paghihiwalay mo sa akin. Para makilala ko ako ang tunay na karapat-dapat. Kung hindi, ang yaman kong bilyonaryo, ang sukdulang yaman ko ay hindi ko alam kanino ibabahagi. Sabi mo'y may bilyong-bilyong yaman ka pero walang net worth. Ano? Anong mali? Lin mo, natuwa akong sinipa kita noon pa man. Akala ko lang kasi ay wala kang kwenta. Hindi ko inaasahan na mabaliw ka pala. Wala naman talaga ako pero nagyayabang ako. Akala mo maniniwala kami? Ang gusto ko ngayon ay si Yao. Hindi ikaw.
Kaya hindi ko kailangang patunayan ang lakas ko sa'yo. Yao, pagkatiwalaan mo ako ngayon, basta pakasalan mo ako. Isusuot ko ang korona para sa'yo gamit ang sarili kong kamay. Hayaan ang mga taong tumitingin sa'yo ng mababa. Hindi na ako makapaghintay na mabulag ang sarili kong mga mata. Tama na. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ko kailanman ipapakasal ang anak ko sa'yo. Hamak na pulubi. Tita, dapat maging tapat ka. Noong una, inakala mong mayaman ang pamilya namin. Nakiusap sa tatay ko para makasal. Tapos ano? Patay na ang tatay mo. Bumagsak na ang iyong angkan. Sunod-sunod na. Hindi na karapat-dapat ang pamilya mo. Ginangjang, huwag mo nang sabihin yan. Bakit hindi ko ipagtanggol? Anong gusto mong sabihin? Oo nga, mabait siyang lalaki. Bakit hindi mo ipakasal ang anak mo sa kanya? Ano ang pinagsasabi mo? Paano ka magsasalita para sa iba kung wala kang utak? Hindi ako nagsasalita para sa iba. Etong lalaki. Napakabait ng mga tao. Siya kanina lang nailigtas ang buhay ko. Ano? Nailigtas niya ang buhay mo. Kailan ito nangyari? Iyan ang nangyari kanina lang. Hindi ba sabi mo, lumabas kami para pigilan siya? Nagpadalos-dalos ako. Si Xiaohu ay nahulog sa tubig. Nakakatakot, epilepsya. Halos mamatay. Siya ang lalaki. Nakaraan man. Gamot ng ninuno ang nagligtas sa akin. Sige, ipapadala kita para pigilan sila. Bilang resulta, siya ang dinala mo pabalik sa akin. Kaya mabait siya sa'yo. Sinaksak mo ba ako kapalit nito? Hindi ito pananaksak. Ito ba ang pagpapasalamat mo? Siya ang nagligtas sa akin. Hindi ko magagawa ang manloko ng tao. Ako si Jinang Li. Sa buong buhay ko, mahirap pero hindi pabaya sa utang na loob. Sinasabi mong mapagkaitan ako? Isa kang mahirap na pamilya sa baryo. Anong karapatan mong turuan ako kung paano maging tao? Kung kaya mo, ipakasal mo ang anak mo sa kanya. Wala ka bang anak na nagtapos ng kolehiyo? Oo, basta't hindi siya magustuhan. Gusto kong ipakasal ang anak ko sa kanya. Kumusta, binata? Anak ko'y graduate na, nagtatrabaho sa Dream Group. Mukhang okay naman. Kung hindi mo ito magustuhan, gusto kong ipakasal ang anak ko sa'yo. Nanay, nandito na ako. Nanay, nandito na ako. Handa akong pakasalan si Jilin na may milyong dote. Jilin, gusto mo bang maging kapareha ko? Sino ka? Silin mo ang aking asawa. Salamat. Maraming salamat sa hindi mo pagmamaliit. Ako ay isang pulubi. Ngunit ang minamahal ko ay ang aking asawa lang. Chang Xiao, ikakasal na tayo mamaya. Pagpalain nawa tayo. Kalimutan mo na. Hindi ko ipapakasal ang anak ko sa iyo. Tama. Hindi ko alam saan mo nakuha ang kapal ng mukha mo. Buong pamilya namin ay tutol. Nandito ka pa rin? Hanggat nais ni Yao Yao. Wala akong pakialam sa pagtutol ng kahit sino. At hindi mo alam kung sino ako. Hindi dahil hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hinihimo kitang huminto sa bingit ng bangin. Ituloy ang kasal gaya ng napagkasunduan. Okay lang kami. Kung hindi, kapag nalaman mo kung sino ako, huli na para magsisi ka. Anong shinkitos pai kadar? Mayroon ka pa bang ganitong lakas? Namamalimos ka ba sa kalsada? May lakas ka pa rin. Tama. Huwag mong tingnan ang iyong mga kasama. Anong klaseng mahahabang kamag-anak sila? Manamit na parang magsasaka. Kasal ngayon, anuman ang mangyari. Bakit hindi mo kayang bumili ng disenteng damit? Ano yan? Sabi nila kami ay kamag-anak na pulubi ni Jilin. Sabi nila, maliliit tayong kamag-anak ni Ginoong Lin. Paano? Akala mo wala kang pinagmulan, ano? Wala itong gaanong kasaysayan. May-ari ako ng kumpanya ng sasakyan. Bawat taon, may mga milyong dolyar na sasakyang nagagawa. Tinatawag nila akong hari ng sasakyan. Ang market value ng kumpanya? Ngunit ito'y 1 trilyon lang. Tama na. Ayokong makinig pa sa pagyayabang mo. Ang hari ng sasakyan ay isang alamat sa bansa. Pulot basura, gawa sasakyan para sa lokal na tatak. Paano kayo magpapanggap na ganyan? Huwag lang isipin na kayo kung tutulungan ninyo silin mo. Maluloko ninyo kami. Sa puso ko, ang perpektong manugang ay si Wu Xiao, dragon sa tao.
tingnan mo ulit si Lin mo. Hindi siya bagay sa pamilya Jiang natin. Batang ito, naririnig mo ba ako? Makinig ka na lang. Si Jiang Shueyao ay pakakasalan ako ngayon. Ako, si Wu Xiao, ay siguradong mananalo. Kung hindi ka marunong sumunod, mag-ingat ka, papatayin kita. Bakit hindi ka magdagdag ng bigay kaya, Wu Xiao? Para malitin siya. Oo. Sige, dalhin ng listahan ng bigay kaya. Ngayon, ako si Wu Payu, magpo-propose kay Jiang Shueyao. Espesyal na bigay kaya. Ang listahan ng handog ay ito. Isang sedan na 500,000. Apartment sa distrito, 1,000,000, 1,000,000 cash. Aking mabuting manugang. Nagbigay ng napakagandang handog. Tingnan ninyo. Wow, napaka-generous talaga ni Wu Xiao. Mas pang pakasalan ng kapatid ko si Wu Xiao, ayos sa'yo na isang biyaya. Kapatid, nakikita mo hindi lang ito lakas ni Wu Xiao. Ito ay na sinseridad ni Wu Xiao. Paano kung pumayag na? Oo, kung makakapangasawa ka kay Wu Xiao, hindi lang ikaw, maging ang pamilya Jiang natin ay makikinabang. Sa halip, iyong silin mo, isang hamak na pulubi. Hindi lang napapahiya ang pamilya Jiang, kahit walang disenteng bigay kaya. Walang paghahambing. Hindi. Lin mo, naghanda ka rin dapat ng bigay kaya, di ba? Ilalabas mo na. Meron ako. Pamilya Lin Yunjen, nag-alok ng kasal si Lin Mojin kay Jiang Shueyao. Binibining Jiang, ang bigay kaya ay ang mga sumusunod. 10 matatabang baboy, 10 mga kambing, 10 ang mga baka, tatabawan po skit, bigas 2.0 kilo. Pera sana tausis. Tita, tanggapin niyo po ng nakangiti. Nay, ipakasal anak ko sa hamak na ito. Sabi ko, kulang pa yan. Para mo na akong tinatrato na pulubi. Patayin mo na lang. Hindi po tita. Pakiramdam ko, kapag magkasama ang dalawa, ang material na bagay ay pundasyon lang. Ang mahalaga, magmahalan kapag magkasama. Magtulungan at mag-alagaan. Opo na totoong nagmamahalan kami ni Lin mo. Gusto ko siyang pakasalan. Gusto mong pakasalan siya? Nakita mo ba itong listahan ng bigay kaya? Gaano kayo kahirap? Naghirap ka ba kasama siya noon? Gusto ko ring maghirap kasama siya. Ayaw mo sa akin? Walang hiya ka? Alam mo ba kung gaano katagal kitang pinalaki? Magkano ang gastos? Mula sa bulaklak naging kupas na perlas. Pinalaki kita kalahati ng buhay ko. Siya, paano? Ipakasal ka sa ilang kilong bigas at baboy? Hinding-hindi. Tama. Gaano kayaman at kasincere si Wu Xiao. Mismong minahan pa ang bigay kaya. Paano siya makukumpara kay Lin mo? Narinig mo ba ako? Ano ba itong kalokohan? Kaya ko siyang patayin sa pera. Gusto mo pa rin siyang kausapin. Mga hangal na ito, Ginoong Lin. Ipakilala mo ang sarili mo. Saktan mo sila sa muka. Hindi ko na kailangan. Ang pagkatao ay balabal lang. Bagamat may bilyon-bilyon akong yaman, ayokong gamitin ang yaman bilang puhunang mag-aarbo. Bagamat may kahangahangang pagkatao ako, ayokong gamitin din ang pagkatao ko para apihin ang ordinaryong tao. Pasensya ka. Bilyong-bilyong yaman. Sukdo lang yaman. Hindi lang ako. Lahat ng pumunta para pakasalan ako ngayon, mga boss sa lahat ng larangan. Mungkahi ko, magpakumbaba ka. Huwag magmayabang, baka mapahamak ka. Di ko matiis ang pagpapanggap mo dito. Sabi mo, grupo ito ng mga hamak, mga nilalang na di ko kayang galitin. Ngayon, makikita ko ang anak ng Yunjen Cole, boss. Akala mo di ko kayang guluhin ang mga langgam. Bobong pari. At ikaw, sinabi niyang kahanga-hanga ka. Hindi kita pahihirapan. Nakita mo rin ang parada ko sa kasal. Ang kotse ko ay higit 500,000 na Audi. Kaya kung kaya mong makuha ang buong kotse, bibigay ko sa iyo. Kung hindi mo kaya, isasara ko pinto, pakakagat ko aso sa iyo kung di ka makarating.
Sara Kupinto, aso kakagat sa'yo. Oh, sabi ko, Wu Xiao, huwag mo siyang bigyan ng pansin. Tingnan mo suot niyang dukha. Masaya na kung may bisikleta sa bahay. Anong iba pang kotse? Panaginip mo lang yan. Ginoong Lin, hindi ko matiis ang mga mayayabang. Nakatagong pagkatao, nasasaktang tao. Hayaan mo akong ipakita ang aking galing. Turuan mo sila. Paano maging tao? Ginoong Lin, hayaan si Laulay na ilabas ang galit. Oo, hayaan si Laulay na makahinga. Sige. Subukan lang. Uy, tandaan mo. Huwag mong takutin ang mga nandito. Iwasan mong mapansin ka. Huwag kang mag-alala, Jilin. Magiging maingat ako. Magpadala lang ng motorcade. Durugin sila. Bigyan mo sila ng malaking dagok sa mukha. Ano raw? Magpadala lang ng convoy. Ang casual mo naman. I-adjust mo lang ang gulong gaano kakaswal. Naku, akala mo nagpapatakbo ka ng auto factory. Tumigil ka sa pagyayabang, bilisan mong tawagin ang motorcade para tumingin bilisan mo. Ikaw! Teka. Agad na ipadala ang convoy sa Jiangja Village. Lin mo, pakiusap. Tigilan na niya ang pagyayabang. Hindi ako makakasara mamaya. Hoy, yao. Huwag kang mag-alala. Talagang totoo ang mga kaibigan ko. Hindi ako nagyayabang. Isang convoy ay maliit na bagay para sa kanya. Lin mo, bakit ka nagyayabang? Pagtawanan ka nila ulit mamaya. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo mapapahiya kay Jilin. Opo ate, kayo po ay mabait. Hindi ko akalain na pulubi si Jilin. Hindi siya bibitaw. Sulit ang pagkamangha. Sulit na pakasalan ni Jilin Cado ngayon. Ang araw na ito ay siguradong highlight ng buhay mo. Hindi ko kaya kayong mga yan. Walang kwenta ang araw mo. Magyayabang ka lang. At ikaw, kung hindi mo makuha ang fleet na ito ngayon, pupunitin ko ang bibig mo. Gagawin kitang parang asno, itatapon ka palabas. Binatilyo, mababaw ang iyong kamangmangan. Ang kabaliwan ay magbabayad sa katangahan mo. Talaga? Tingnan natin kung sino ang magbabayad ngayon. Okay? Sino to? Bakit ang daming kotse? Anong klaseng kotse to? Anong klaseng kotse to? Sino ang nandito? Ang daming kotse. O Lausla? $1,000,000 na kotse iyan. Nanay, may espesyal na bisita ba tayo? Ano ang iniisip mo? Kayo pa ang karapat-dapat sa kilalang bisita. Ito ang motorcade na tinawag ko. Hay nako. May hiya ka pa ba? Kakababa mo lang sa telepono. Hindi nagtagal dumating ang convoy. Akala mo ba wala kaming utak tulad mo? Tama, kayang tawagin ang convoy sa ilang minuto. Akala mo ba eroplano ang mga kotse mo? Sa isang iglap mula sa syudad. Naalala ko na. Baka ito ang kaibigan ni tatay. Wu Xiao, anong ginagawa ng kaibigan ni tatay mo? Hindi ba't kasal ngayon? Kaibigan ni tatay, sabi niya, babatiin ako. Tatay ko ay boss sa coal. Ngayon, lahat gustong maki-invest sa kanya. Pupunta na ako para batiin kayo. Ang tatay ni Wu Xiao, ang yaman. Ang daming mamahaling sasakyan. Pagbati sa kasal ng anak niya, ganyan sana ang manugang ko, kahit mamatay sulit na. Kita mo? Anong rank ni Wu Xiao? Gusto mo pa rin pakasalan ng pulubing yun? Yuxin, tumigil ka na. Halika na. Bilisan natin, salubungin natin. Tara na, tara na. Kamusta? Kamusta? Kayo po ba ang kaibigan ni tatay? Ako si Wu Yu. Ang tatay ko ay coal boss Wu Guangde. Wu si Yu. Anong coal boss? Anong Wu Guangde? Hindi ko pa narinig. Ginoong Lei, dumating na ang convoy na gusto ninyo. May iba pa po kayong utos? Wala nang utos. Ngayong araw ang kasal ni Ginoong Lin. Pupunta tayo sa kasal. Dahil gusto ni Ginoong Lin na simple lang. Kaya nagbihis ako ng mas simple. Ayokong makapanggulo ng tao. Wala akong ideya. Mga walang alam dito. Pinagtatawanan ninyo ako dahil mahirap ako. Tinatawag ninyo akong bald donkey.
May wedding car na daan-daang libo. Matagal nyo nang ipinapakita to. Ako naman, wala akong kotse, 28 bar bike lang ang gamit. Kaya nagpasugo ako ng motorcade dito. Bigyan sila ng malakas na sampal. Sino naman ang mangmang na iyon? Tinatawanan ka sa pagiging walang kotse. Nakita mo ba? May phone call ako. Motorcade na marangya na ipadala sa ilang minuto kumpara sa mga wedding car na binanggit mo. Sabihin mo, sino ang nagtuturo kanino maging tao? Sino ang mas kwalipikado kaysa kanino? Imposible yan. Talagang imposible. Ano ka ba? Makatawag ka ba ng motorcade? Tatay ko ay call, boss. Sa bahay namin, ilang kotse lang. Wushao, narinig ko may car rental sa syudad. Sa tingin mo ba nirerentahan ng mga kotse? Naalala ko tuloy. Siguradong nagrenta kayo ng mga kotse. Patay na ball donkey. Kung kaya mo, patunayan mong sayo ang mga kotse. Huwag kang magrenta para magpanggap. Kung kaya mo, patunayan mong sayo ang mga kotse. Huwag kang umarkila para magpanggap. Hindi ako susuko hanggang huli. Yang, sertipiko ng produkto. Sertipiko ng pagsunod ng Rolls-Royce Automobile. May hawak, Leibin. Leibin. Bakit pamilyar ang pangalan ng lalaking ito? Oh, pamilyar din siya sa akin. Rolls Larebin, ikaw ba ang sikat na car king sa mundo? Ginoong Leibin, tagapagtatag ng Lausla? Talagang car king. Tagapagtatag ng Lausla? O kaya'y mahusay ang mata ni Miss Lee? Hindi. Tunay ngang si G. Leibin. Ngunit napakalaki ninyong tao. Bakit kayo napunta sa maliit naming nayon? Hindi ako gaanong mahalaga. Pinakamataas kasamahan lang ni Jilin. Narito kami ngayon para sa kasal ni Jilin. Kasamahan lang ni Jilin? Masyado kang nagbibiro? Nasa top 10 ka sa listahan ng mayayaman. Sino ang magiging kasamahan mo? Batang babae, nagkakamali ka. Sila Olay ay mayaman at sikat sa paggawa ng kotse. Pero kay Jilin, isa lang siyang junior. Talaga? Ganong kalakas si Jilin? Ano ang pinagmulan ni Jilin? San galing itong si Mr. Lin? Mahirap sabihin ang pinagmulan ni Mr. Lin. Alam mo, hindi ka panipaniwala. Kaya Miss Jiang, hindi mo ba gusto ang pagiging pulubi ni Mr. Lin? Nakuha mo na ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Hintayin mo lang na gawing reyna ka ni Mr. Lin. Tama na. Hindi ka ba nagsasawa sa kakayabang mo? Hari ng kotse. Ang pinakamagandang lalaki sa mundo? Halos naloko na ako ng inyong mga tusong matanda. Nalinlang ang mga dating tusong matanda. Yuxin, may mali ba dito? Malaking problema. Hindi naman ganun kalaki. Ano ang problema? Ito ang sitwasyon. Nalinlang tayo at mga yon. Nakalimutan ko na kung sino si Lin mo. Sino siya? Sigurado akong alam ninyo iyan. Noong una, ama niya ang may-ari ng tapunan ng bayan. May pera ang pamilya nila. Kaya, noon, mahal ko siya at gusto kong pakasalan. Pero pagkatapos namatay ang tatay niya, naging mahirap ang pamilya nila. Napilitan siyang magtayo ng stall sa kalsada, kaya hindi ko siya nakikitaan ng pag-asa. Nakipagkalas lang ako sa kanya. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Di ko siya nakitang may patutunguhan. Pero simula nang makipaghiwalay ako sa kanya, lalo pa siyang nalugmok hanggang sa namalimos siya sa kalsada. Marami sa inyo ang baka hindi maniwala dito. Ipakikita ko ang ebidensya. Halina tingnan ninyo. Ito ang kiwento ko sa kabisera ilang araw na ang nakalipas. Noon ba? Nagulat ako at ang ilang dating kaklase niya. Paano nagiging ganito kawalang kwenta? Ate, wag ka nang magsalita. Bakit hindi mo sabihin? Hindi ba sapat na matakot siyang mapahiya? Kanya iyang pinili. Nagmakawa na lang. Kailangan ko pang mag-imbita ng iba para magkunwari. Tinatanga mo ba kami, di ba? Ito ang nasa listahan ng regalo niya. Baboy o tupa lamang. May mukha ka pa para mag-propose? Mahal, hindi praktikal ang mga ito sa probinsya. Mas praktikal ba ito? Uy, alam mo talaga kung paano kumita. Bakit hindi praktikal ang pera sa lugar na ito? Maglabas ka pa ng pera. Ano ang alam mo? Si Yao Yao at ako ay nagmamahalan ng malaya. Hindi tulad mo na kailangan pa ng pera. Sige na, hindi. Ano ang ilalagay?
Oo, kung mayaman ka talaga. Anong babae ang hindi mo makukuha? Bakit ka pa pumunta sa lugar na ganito? Nanliligaw sa kapatid ko. Wala kang hiya ka talaga? Tao bang tulad mo? Nakakadiri. Sasabihin ko sa iyo, hanggat nandito ako ngayon, hindi mo mapapangasawa ang anak ko. Maliban kung mamatay ako. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Gusto ko talaga si Lynn mo. Huwag mo kaming paghiwalayin, okay? Ano ang ibig mong sabihin sa paghihiwalay? Ikaw na babaeng patay ka, may konsensya ka ba? Pinalaki kita ng ganito, pinapahiya mo ako sa pagpapakasal sa pulubi. Kinain ng aso ang konsensya mo. Hanggat pumayag ka, makakasama ko si Yao Yao. Siguradong hindi ko pababayaan si Yao Yao. Igagalang din kita ng husto. Parang ang dali mong hingan. Bilang pulubi, ano ang magagawa mo para di siya maghirap? Ano ang kaya mong gawin para igalang ako? Paano? Nagmamayabang ka ba? Sige na, tumigil ka na. Hanggat gusto mo. Mga akong pakasalan si Miss Yao Yao at si Mr. Lin. Handa akong magbigay ng 100 kotse. Handa akong magbigay ng 100 villa. Handa akong magbigay ng 100 minahan ng karbon. Makinig ka. Sinukin mo nga ito. Basta't magsalita ka lang. Anong 100 kotse? 100 villa at 100 minahan ng karbon. Iniisip mo ba ang mga ito na parang itlog ng manok na nalalabas lang? 100 velhar, 100 minahan ng uling. Iniisip mo ba ang mga ito maaring basta na lang lumitaw na parang itlog ng manok? Naiintindihan ko. Nagmamayabang ka ba sa akin dito? Isa kang pulubi, ibig mong sabihin. Ikaw ang mayaman. Pinakamayaman sa grupo ng mga kaibigan. Yan ba ang ibig mong sabihin? Masyado kang nag-iisip. Hindi ko na kailangang magpakita ng mayayamang kaibigan dahil ako ang pinakamayaman sa mga kaibigan ko at tinatawag nila akong Diyos ng yaman. Ikaw ang pinakamayaman. Ang pangalan mo ay Diyos ng yaman. Oo, ano ang problema? Hindi maaring magsalita ng walang kwenta si Lynn Mo. Diyos ng yaman. Siya ang boss ng Dream Chasing Group, ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi siya mula sa kaparehong mundo natin. Tingnan ninyo mga kaibigan, ang yabang na sinasabi ay hindi pa napapatunayan. Nabuking agad ng sarili natin. Jiang Shueyao, subukan mong kumbinsihin siya. Basta, kung malaman ng Diyos ng yaman, tanggalin na lang ang kasamaang ito. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Si Jilin mo ang Diyos ng yaman. Hindi siya impostor kahit kailan. Mukhang hindi ko na kailangang itago ang pagkatao ko o maglabas ng lakas at durugin ka na lang direkta. Xiaoqiao, alamin mo agad para sa akin. Pinili ko lahat ng negosyo ng tatay niya. Opo. Matapang. Tignan ko kung sino ang mangangahas. Tay, nandito ka na. Anong nangyari? Ilang kilometro lang ang layo. Matagal nang hintay bago pa kasal sa mahal. Narito ang batang ito para agawin ang halik. Tapang mo para manghimasok dito. Sa teritoryo ng Yunjin. Walang nagtangkang sumunod sa akin. Ang anak ni Wu Guangde ay nang aagaw at humahanap ng kamatayan. Tiyo Wu, pakilinis itong kurak. Nakakadiri kami sa sobrang sama. Nagpanggap ka lang na Diyos ng yaman. Magpanggap ka sa akin, o. Baliw ang batang ito. Nangahas kang agawin ang babae ng aking anak at nagpapanggap pa na Diyos ng yaman. Kailangan kitang parusahan ngayon. O tali sa Dream Chasing Group, no, ibigay sa Diyos ng yaman, talihin siya para sa akin. Tignan ko kung sino ang gagalaw. Nakikita ko kung sino ang nangahas kumilos. Sino ka? Ang hangal na ito'y agaw pansin. Kasama siya. Lakas ng loob niyang magpanggap na Car King Leibin. Ang laking tao. Gusto mong magpanggap? Gusto mo bang mamatay? Lynn Mo, bilisan mong hikayatin pamilya at kaibigan. Lahat sila'y nagmamayabang at nagpapanggap silang mga super boss. Pag tumapak sila, yayanig ang lupa. Magdudulot ito ng malaking gulo. Ngayon ko alam na natatakot na ako. Huli na. Kapag nagalit ang boss, mahirap nang bumawi. Sino nagsabing pakasalan mo ang pulubi? Kaya't panagutan mo ang kasama mo. Malamang madismaya ka diyan. Masama ba ang alaala mo? Sinabi ko na dati pa, ang kasama ko sa pagsundo ng pamilya ngayon, mga founder at titan sa iba't ibang larangan.
Ano raw? Itong mga hamak mong kasama? Sita siya mag-founder at higante sa iba't ibang industriya? Jiang Yuxin, kumusta ka? Para kang palaka sa balon dito. Hindi mo pa nakikita ang mundo at mga tao. Hindi kita sinisisi. Ngunit, laging mataas ang tingin mo. Mapait na pagtawa sa iba. Uy, kasalanan mo yan. Ay nako, hindi kita pagtatawanan. Makinig ako sa iyo ngayon. Ay mga kasama mong ito, anong klaseng founder at higante sila? Huwag na magpakaloki. Ilantad na natin ang pagkatao natin. Oo, ilantad na natin. Walang anuman. Bilisan mo, Lulu, lumabas ka at takutin ako. Ginoong Lin, di ko na kaya siya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sige, kung dapat maging low-key at matiisin. Tanging panlalait lang ang kapalit. Kung ganoon, hindi na kailangang magtago. Ipakita ang inyong pagkakakilanlan. Ginoong Shilin. Ako ang nagtatag ng Lausla, hari ng kotse, si Leibin. Ako hari ng real estate, hari ng villa, si Liu Yongtoy. Leader sa industriya ng karbon, hari ng uling si Zhao. Ano? Sabi mo ikaw ang hari ng uling si Jiao Dinghe? Tapos, Sinungaling. Talagang sinungaling. Lubos na sinungaling. Anong mali ang nakikita mo? Siyempre, nagpapalaki lang sila. At ako'y talagang nagulat. Pero malapit na itong lumabas. Anong mali dito? Isang leader sa industriya ng carbon, Ginoong Jiao Dinghe, hari ng uling nag-aaral ng import-export carbon sa ibang bansa. Hinahanap ng industriya natin ang benepisyo. Kung siya nga ang hari ng uling, paano si Ji Jiao? Hindi ba't isang impostor yon? Hindi ko inaasahan na mabubunyag agad. Tama. Iinisip silang wala tayong alam tulad nila. Paghaharang ng impormasyon, magkunwari na lang. Hindi ko inasahan. Si Jiwo ay may koneksyon sa boss at sa matataas. Alam nila yung nangyayari sa itaas. Oo nga. Tingnan mo. Ginawa mo ba ito isa-isa? Sobrang magarbo. Naghanda ka na ba ng iyong kasuotan? Inubad niya ang kanyang vest sa publiko. Bakit mo akalaing bisita ng emperador? Akala ko boss ako nung nagsuit ako. Talagang mababa. Mamamatay na sila ngayon. Pero nagpapanggap na mga higanting industrialista mahuli ay parusang kamatayan. Patay ka na. Ano ang magagawa ni Lin mo? Sinabi ko lang na huminto ka sa bingit. Hindi ka naniwala. Ngayon, malaki na ang problema natin. Huwag kang magpanik. May paraan ako. Gusto mong malaman? Paano? Iyon ay mangakong pakasalan mo ako. Lumayas ka dito. Tapos binigyan ni Papa lahat dito ng pulang sobre. Ano sa tingin mo, mahal? Hoy anak, suntukin mo anak ko, basagin kamay niya. Sino ang magtatangkang hawakan siya? Anak mo ang nanakit, bumalin ang kamay. Sinong magtatangkang humawak sa kanya? Sino ka? Si Ginoong Lin ang nagligtas sa buhay ng nanay ko. Kung may humawak sa kanya ngayon, para na rin akong hinawakan. Ikaw, paano? May karapatan ka ba? May karapatan ka bang magtanong sa akin? Ako ang HR Director ng Dream Group. Kung may mangyari sa akin, tiyak nakakampihan ng Dream Chasing Group. Kahit gaano ka pa kalakas, imposibleng kalabanin ang Dream Chasing Group, di ba? Ano? Personnel executive ka raw ng Dream Chasing Group? Oo naman. Isang malaking pagkakataon, ang aking kasangga. Siya rin ang Deputy General Manager ng Dream Group. Tatawag ako ngayon at paalisin ka. Hello, Ginoong Son. Kapatid na son. Narito ang isang babaeng nagsasabing siya'y HR executive ng Dream Group. Lalabanan mo ako kahit saan. At sabi mo'y wala kang karapatang tanggalin siya. Ano ang sinasabi mo? Kawalang hiyaan. Napakayabang. Nagalit sa kapatid ko at pati sa akin. Pupunta ako at ako ang magtatanggal sa kanya. Isang maliit na supervisor lang. Mapapaluhod ko siya anumang oras. Sige kuya. Sige, hihintayin kita. May yumapak sa iyong dignidad. Hindi natin siya pakakawalan. Sige, iimbestigahan ko sa Yunshen. Makakarating ako sa loob ng ilang minuto. Sige.
Narinig mo ba ako, Iha? Malapit na ang Vice President San mo? Malapit ka nang mawalan ng trabaho? Anak, hindi maganda to. Malaking gulo ito. Nanay, huwag kang matakot kung lalabag siya at tanggalin ako. Tiyak na magsasampa ako ng kaso sa chairperson. Ang chairperson natin ang pinakamakatwiran at tapat. Iha, sabihin ko sa iyo, kahit pa nandito ang chairperson mo ngayon, tanggalin din kita. Tito Wu, wag mo nang sabihin. Baka makita niya talaga. Nakita nga. Dahil kanina lang, ang walang hiya kong ex-boyfriend narito na. Nagpapanggap na chairperson ng Dream Group. Ano naman ang God of Wealth? Ginoong San. Ginoong San? Ginoong San, nandito na kayo. Sabi ni Ginoong Wu, ang personal head ng Dream Group ay nanggugulo rito. Tama siya nga yan. Baliw! Sabihin mong hindi mo siya matatanggal. Si Wu na ito ang mayabang at dominante rito. Ikaw, mayabang at dominante. Gusto mong tanggalin ako at pilitin mo ako. Kapatid niya ako. Nilabas niya ako at ginipit ka. Talagang hindi ka nagbibigay galang. Wala ka talagang pakundangan. Akala mo ba ikaw ang punong kawani? Hawak mo ang buhay nila. Maaari kang maging mayabang. Ako ang punong kawani. Pero sistema lang ng tauhan ang hawak ko. Hindi ko pinapakialaman ng mga kasamahan. Ah, ganun pala. Hindi mo iniisip na kaya ko rin to. Manggamit ng kapangyarihan sa iyo. Hindi mo ako binibigyan ng respeto. Hindi pinuno. Huwag kang magalit. Anak ko ang walang muwang. Patawad na po para sa anak ko. Hindi umubra. Kailangan ko siyang tanggalin ngayon. Huwag po pinuno. Sa wakas nakahanap din ng trabaho ang anak ko. Pakiusap, bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Luluhod ako para sa'yo. Nay, huwag siyang pakinggan. Ang tagapangulo ay matapat. Wala akong ginawang mali. Anong karapatan niyang tanggalin ako? Ano? Gagamitin mo ang tagapangulo laban sa akin. Sino ka ba? Ako ang kanang kamay ng tagapangulo. Baguhan ka pa lang na hindi pa nakilala ang tagapangulo. Akala mo ba papansinin ka ng tagapangulo? Hindi ko ginagamit ang tagapangulo para sa'yo. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Noong Dream Chasing Group ay pinaghirapan ng tagapangulo. Napakabait ng tagapangulo. Dapat mas alagaan natin ang kumpanyang itinayo niya. Nagtuturo ka sa akin? Laban sa iyo. Wala nang saysay ang iba pa. Kailangan ko siyang piliting matanggal ngayon. Sandali lang. Anong karapatan mong tanggalin siya? Teka muna. Kaya mo siyang tanggalin. Tagapangulo. Anong tagapangulo? Hindi. Siya talaga ang tagapangulo ng Dream Group. Sun Kyang, ang angas mo naman. Walang tagapangulo. Tagapangulo, bakit ka nandito? Bakit ko kailangang sabihin sa'yo saan ako pupunta? Matapang ka ba? Wu Guangde, ano ang nangyayari? Narito ang tagapangulo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Siya ba ang tagapangulo ng grupo ninyo? Imposible siya. Siya ang tagapangulo ng Dream Group. Paano? Aking sariling boss. Nagkakamali ba ako? Tagapangulo, paumanhin. Hindi ko alam na nandito ka. Tama si Jisan, hindi ba? Pumunta siya rito para pakasalan ng kapatid ko. Nokokar siya ang tagapangulo ng Dream Chasing Group. Hindi mo magugustuhan ng kapatid ko, hindi ba? Ikaw. Eksakto. Ang tagapangulo ng Dream Group ay Diyos ng kayamanan. May angking galing, nasa tuktok ng mundo. Paano niya magugustuhan itong babaeng probinsyana? Paumanhin, tagapangulo. Hindi ko alam na nandito ka. Narinig ko kay Wu Guangde may mga empleyado rito na sumisira sa atin. Ang reputasyon ng Dream Group. Kaya't ako'y pumunta at ayusin ito agad. Nga pala, nakita mo kanina, mayroon siyang matigas na ugali. Lubos na walang respeto sa pinuno. Tama na. Sapat na niya. Nandito ako. Kahit baluktutin ang katotohanan, kitang-kita
na pag wala ako araw-araw, paano mo sila inaapi? Ha? Akala mo talaga leader ka, ano? Kung walang pagsisikap ng iba, magkakaroon ba ng matatag at mahusay na kumpanya? Hindi lang tinatrato ang empleyado. Parang pamilya, sa halip, basta na lang sinisibak. Gusto mong mag-alis ng tao, no? Sige, opisyal kong inanunsyo ngayon, sisibaking kita. VP ng grupo ng pangarap. Hindi, Chairperson. Nagkamali ako. Nalito lang ako sandali. Dahil sa akin pagsunod sa iyo ng matagal, patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito. Nag-promote ako noon dahil akala ko masipag ka. Hindi ko inasahan na pag naging makapangyarihan ka, nakalimutan mo na ang iyong orihinal na layunin. Nakalimutan mo na pakiramdam ng pagiging mahina. Nagsimula kang maging mapagmataas. Nagsimula kang mang-api ng mahina. Hindi ka nakarapat dapat sa dream chasing. Ikaw naman bilang baguhan. Pero iniisip ang kumpanya sa lahat ng paraan. Ngayon ay opisyal kong inanunsyo. Papalitan mo si Sun Qiang bilang Vice President ng grupo ng pangarap. Ano? Chairperson, ginawa mo akong Vice President. Tagapangulo, huwag malito. Hindi mo yan magagawa dahil maganda siya. Bigyan lang siya ng espesyal na ingat. Siya ay 23 taong gulang. Naging vice-presidente ako ng World First Group. Magbibigay ito ng lamig sa ibang empleyado. Lin mo, ikaw ba ang manugang ng pamilyang Jiang? Kung mag-promote ka ng isang tao, dapat ay promotion iyon para sa anak ko. Tingnan mo kami, Yao-Yao. Ito ba ang pinakamahusay na asawa sa tingin mo? Tsaka, nagtapos din ng kolehiyo ang kapatid niya. Kung gusto mong mag-promote ng isang tao, hindi pa niya panahon para i-promote ang anak ng Li. Nanay. Kailangan mo pa akong turuan? Ayaw ko po. Tapos na. Hindi na kailangang sabihin. Sun Qiang, bumalik ka sa kumpanya at mag-resign. Huwag mo akong piliting ipahayag ito. Paalisin kita. Kung gayon, hindi ka na makakahanap ng trabaho. Opo. Ikaw na ang vice-presidente ng Dream Group. Gamitin ang kapangyarihan ng grupo para sa akin kasama na. Pangasiwaan ang pagbibitiw ni Sun Qiang. Opo, salamat tagapangulo. Ako, si Li Jiwei, ay para sa Dream Chasing Group. Gawin ang lahat para sa tagapangulo. Patay. Huwag mo itong seryosohin. Gusto ko lang maalala mo ang isang bagay. Ano po yun, tagapangulo? Huwag mong kalimutan ang nakaraan. At ang layunin ng grupo at orihinal na intensyon. Alam ko, ang layunin ng aming grupo ay hanapin ang mabubuting tao sa karamihan at tulungan silang makamit ang pangarap. Ikaw ang dating top student. Empleyado ulit ng grupo. Para gantihan ang aking ina. Pakasalan mo ba ako? Isang pulubi. Ito'y nagpapakita ng iyong kabutihan. Kaya nararapat ka sa gantimpalang ito. Sige, iproseso na ang pagbibitiw ni Sun Qiang. May iba pa akong aayusin. Sige po, tagapangulo. Tara na, Vice Presidente Sun. Sundin ang proseso. Opo, opo, opo! Lin mo ang aking mahusay na manugang. Talaga namang ikaw, ang chairperson ng Dream Group. Wow! Nagagamit na pati ang pera. Diyos ng kayamanan na hindi nauubos. Imposible iyan. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Siya ang una kong pag-ibig. Paano ko siya susukuan? Gusto mo bang malaman kung bakit mo nawala lahat? Bakit naman? Dahil ang nakakakita lang ng pera, hindi makakita. Ang kabutihan lang ang tunay na yaman. Ang kabutihan lang ang tunay na susi sa kaligayahan. Kaya ang iyong kabutihan ang ginamit mo, kapalit ng pinakamagaling na lalaki sa mundo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Sandali lang. Huwag magmadali magpakita ng pag-ibig. Isipin muna natin paano harapin. Narinig ko ikaw ang boss ng uling. Aztec, no? Hindi. Hindi ko alam kung sino ka. Diyos ng yaman, patawarin mo ako. Paumanin. Buong buhay ko,
nakatutulang tumulong sa mabubuti. Hindi ko mapapatawad ang masama. Marami kang ginagawang masama. Iyong kasamaan babayaran mo. Diyaw, nasa linya mo siya. Ibabahala ko sa iyo. Sige noong Glenn, ayusin mo na yan. Lay, pahiram ng cellphone mo. Ako si Zhao Ding eh. Suriin mo si Wu Guangde, boss ng uling. Sige. Harangan lahat ng negosyo niya. Palisin siya sa industriya ng uling. Taos ka na. Ikaw ang hari ng uling. Zhao Dinghe, Ginoong Zhao. Hindi iyan mahalaga. Kailangan mong harapin ang kahihinatnan. Pangulong Chen Qian. Hindi, ang pera ay lalago. Si Ginoong Zhao ay nasa harap mo. Nakiusap ako sa kanya. Ginoong Zhao, hindi mo maalala ang mga masama. Hayaan mo na ako. Magbabago ako at magiging bagong tao. Maging bago. Ang iyong ginagawa, sa tingin mo ba'y may pag-asa pa? Isang boss lang ng uling. Suwail, hinayaan niyang pilit halikan ng anak. Talagang walang batas. Nasaktan mo ako pero kaya ko. Pero tingnan mo kung sino ang hinamon mo. Diyos ng yaman ng Dream Chasing Group. Siya ang leader ng aming mga higante. Ang pinakamarapat na tao sa mundo. Dumating siya rito ngayon para magpakasal. Anak mo ang sapilitang umagaw ng kasal. Hindi ka lang pumigil, kundi kasabwat ka pa. Dapat ka nang malugi. Hindi ko alam na siya ang Diyos ng yaman. Bakit hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa Diyos? Diyos ng yaman, patawarin mo ako. Hindi ko kilala si Tarzan. Wala akong mga mata. Ituring mo lang akong hangin. Hindi ka na mayabang na ngayon. Hindi ko akalain na ako'y kawawa para pagpasya mo. Hindi. Bulag ako. Hindi ko alam na ikaw ang Diyos ng yaman. Kung hindi ko magagawa kahit bigyan ng tapang. Kung ordinaryong tao lang ako, maaari mong pagtripan kahit ano pa. Maaari mong agawin ang halik. Yan ba ang ibig mong sabihin? Hindi. Masamang tao ako, tanga ako, hindi ako tao. Hindi ako tao. Hindi tao. Sundin mo ang pagiging bastardo mo. Lumabas ka. Panginoong Diyos ng kayamanan, bigyan mo kami ng pagkakataon. Gusto mo ng pagkakataon? Gustong gusto ko. Sina Laudyo at iba pa'y gusto rin. Ipaalam sa kawanihan ng uling at pulis lokal imbestigahan. Nang husto ang ginawa nila. Kung illegal, mahigpit na parus. Opo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pahalagahan mo at lumabas ka. Panginoong Diyos ng kayamanan, hindi. Diyos ng kayamanan. Lumabas ka. Tara na. Ngayon, hindi mo iisipin na ako'y nagpapanggap. Maaari ka bang mapahamak? Kaya pala, ikaw nga ang alamat na mabuting tao. Diyos ng kayamanan. Siyempre ako nga. Lahat ng pera na iyong kinikita ay ginagamit para matupad ang pangarap nila. Panginoong Diyos ng kayamanan. Maaari ko bang itanong kay Miss Jiang, mayroon ka bang mga pangarap? Matutulungan kitang matupad dito. Ako? Ang pangarap ko ay pakasalan ka. At matutupad na ang pangarap na iyon. Mayroon ka pa bang ibang pangarap? Kung wala ka, magkakaroon ako ng mundo. Talaga, wala na akong ibang pangarap. Basta't makasal na ako sa iyo. Masaya tayo may mamuhay. Sapat na sa akin. Anak, huwag kang maging kontento. Paano si nanay? Gusto ni nanay maging mayaman o CEO? Sabihin mo sa manugang ko. Oh. Kapatid, isipin mo rin ako. Hilingin mong bigyan ako ng kumpanya. Para ako ang boss. Nanay, paano mo inalipusta si Lin mo noon? Paano mo siya hininga ng tulong ngayon? Kaya ano na? Karaniwan sa pamilya ang mag-away. Mabuti nang nag-away, di ba? Oo. Kahit mag-asawa, nag-aaway sa kama. Ang manugang ko, malaking bagay iyan. Malaking bagay. Mapapatawad niya tayo. Bukod pa dyan, maliit na hiling lang. Manugang ko, kilos mo lang, malulutas mo na, di ba? Manugang. Pasensya na. Ako naman, bagaman may pera at posisyon, pero hindi ako tutulong.
Hindi kayo karapat-dapat sa karagdagang yaman, kaya nagpasya akong wala kayong matanggap. Gusto mong pakasalan anak ko ng walang bayad? Gusto mong pakasalan ang anak ko ng walang bayad? Hindi mo masasabi yan. Binigay ko na ang bigay kaya para pakasalan ang anak mo. Bukod pa riyan, nagkasundo na kami ni Yao Yao. Ano pa ang hindi mo gusto? Ayaw mo pa rin umintindi. Ayaw mo kaming dalawa na magkasama. Ginang Jiang, grabe ka na. Ang anak mo pwedeng pakasalan ng Diyos ng kayamanan. Ito ang kaligayahan ng buhay niya. Dapat pagpalain mo siya, di ba? Kailangan mong pag-isipan ang iyong ginawa. Tanging Diyos ng kayamanan ang magpapatawad sa iyo. Pagkakakitaan ng iyong magulang sa hinaharap, kung magpapatuloy ka lang sa ganyan, walang mag-aalala pag nasa kabaong ka. Ay, Mama, huwag ka nang magsalita. Ang sama naman ninyo kay Lin mo. Wala namang ginawa sa inyo si Lin mo. Grabe na to, grabe na to. Ngayon, natupad mo ang nais ko at nilin mo. Tiyak na bibigyan kita ng pensyon sa hinaharap. Ito ang dapat kong gawin. Lang. Kayamanan lang yan. Nakadepende sa paghubog ng karakter. Hindi pwedeng pilitin. ano? Sabi mo nga, talaga bang aalagaan mo ang iyong ina? Totoo? Ikaw ang mama ko? Ako ang anak mo. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ko alintana. Ito lang ang... Mama, huwag ka nang magkaganyan ulit, ha? Sige, sige, sige. Kung ganyan ang gusto mo, mama mo ang nangako sa kasal mo. Manugang, biyenan. Masyado ka namang walang modo. Masyado akong naging malupit sa iyo noon. Patawarin mo ako? Nalilito na ako. Humingi ka ng tawad sa bayaw mo. Bayaw. Pasensya na. Ayos lang. Mahalagang araw ito para sa akin at sa asawa ko. Kayo ay pamilya rin ng aking asawa. Hindi ko kayo itataboy. Manatili kayo at ipagdiwang ang aming kasal. Agad nagaganapin ang aming kasal. Opo. Binabati ang Diyos ng kayamanan sa kasal. Isang halik. Isang halik.